Yo, what's up mga ka-so weird? Baka mapansin niyo agad, no? Ang damit, ito pa yung damit ko suot ko nag-propose ako kay Ann. Hindi talaga ako naliligo pa eh. Kumbaga, kaya ako hindi naligo doon sa proposal para hindi halata, no? Hindi ako naghanda, hindi ako nagbihis ng maayos, wala lahat, no? Ang dumi ng paa ko. Para wala talaga siyang isipin na may plano kami, no? Pero nangyari yun kagabi. So, ngayon, ang oras natin ay alas 3:30 na ng hapon. No? Hindi pa rin ako naligo. So, hindi talaga ako naligo. Yun, so, yung vlog ko kahapon ay meron akong sinabi dun sa unang part, no, na sinabi ko na after ng clip ng proposal ay babanggitin ko or sasabihin ko sa inyo kung bakit hindi pa ako nagpapakasal. No? Ang tagal namin magkasama na ni Ann, pero hindi pa kami nagpakasal. So, dito ko na sasabihin. No, kasi nakalimutan ko nang gumawa ng clip pagkatapos nung pag-propose ko kagabi dahil sobrang, nakalimutan ko na lahat ng mga plano kasi di ba, ang saya-saya. Yan, so, eto, bago ko sasabihin mga kasword kung bakit hindi ako nagpakasal, pwede kayong mag-comment ngayon. Hindi ko alam kung naka-premiere man ito, mas maganda mag-comment, hulaan niyo kung bakit. Baka mayroong magaling mag-analyze. Diyan, hindi pa ako naligo. Binasa ko lang yung buhok ko. Pero hindi pa ako naligo. Bago yon, meron lang muna akong ikukwento sa inyo at meron akong pasalamatan, no, kasama ni mga pulis. Ito ay about dun sa galing kami sa Burias. Nung pauwi na kami, no, hindi kasi ito nakalabas, hindi namin isinama sa vlog. Hindi kami nakapag-vlog na kasi nga nabigla kaming lahat. No. So, kami ay nasangkot, no, nung pauwi na kami, nasangkot kami sa isang aksidente diyan sa part ng Padre Garcia, Batangas. Batangas na yung sakop ni Padre Garcia. Tama ba? Batangas o Quezon? Alam ko, Batangas na yan. Paki-correct na lang ako kung tama. Basta sa Padre Garcia. No, na-involved kami. So, ang nangyari kasi ay mayroong isang sasakyan sa unahan na huminto bigla sa unahan, tapos siyempre, yung nakasunod sa kanya, huminto din. Tapos kami ang kasunod, no. Naka-van kami, no. Kasama namin sila Olin, si Olin ang nag-drive noon, eh, punong-puno kami. So, bigla ang hinto lahat. Inabot ng sasakyan namin yung, kumbaga nabangga talaga namin, yung sa unahan namin pa. Pagkabangga, akala ko, pumikit na lang ako eh. Kasi nakikita ko na, aabutin. Pagpikit ko, rinig ko kumalabog, bug! So, sabi ko, patay, tumama talaga kami. Yung pala, hindi pala, ang malakas na pagkalabog pala, sa likod namin, may bumangga din sa amin na dalawang motor. No, yung isang motor ay mag-asawa siguro yun, babae at lalaki. Tapos, yung isa, pagkatapos niya bumangga sa likod namin, umalis na rin eh, hindi na, baka, hindi ko alam kung ano meron sa motor na yun, pero naiwan lang yung mag-asawa. So, shout out sa mag-asawa, hindi na namin natanong, hindi namin nakausap kasi na dumating na yung ambulansya, dumating na yung mga pulis. Nakakatuwa lang mga kasword, no, kasi yung nasa unahan namin na sasakyan at saka yung kami, wala namang injury na nangyari kasi nga naagapan naman. Ang na-damage lang yung sa likod namin kasi may bumangga doon ng mga motor. No, so hindi na kasi ako bumaba doon sa aksidente, hindi na ako bumaba kasi nga sabi ni Rhea, wag na ka nang bumaba, Jeff, kasi mamaya mapicturean ka pa dyan, ma-post pa sa social media, baka may makakilala lang. Tapos, baka ma-misinterpret ng mga comment, baka kasi, di ba, alam niyo naman ang mga tao ngayon pag naglagay ng caption. No, so, hindi naman talaga sinasadya yung aksidente na yun. So, sinama ko lang to kasi gusto ko magpasalamat sa mga kapulisan dyan na nag-asikaso sa amin kasi nagulat ako mga kasaward kasi simula nung naging driver ako, ilang beses na ako na-involve sa aksidente, yung mga banggaan, mga sagian, no. Kanina lang ako naka-encounter ng ganun kabilis ang action, grabe. Nung nandun pa lang kami sa pagkabanggaan, no, ay dumating kaagad yung ambulansya. Hindi ko alam kung sino tumawag. Pagkadating ng ambulansya, ikinarga yung mga mag-asawa, no, dinala sa kung saang ospital man sila dinala. Pagkatapos nun, yung mga pulis naman, mamaya babanggitin ko yung pangalan ng mga pulis. Dinala na kami sa presinto.
Pagdating doon sa police station ng Padre Garcia, hindi pa rin ako bumaba. Si Olin lang na ipag-usap noon, no? Tapos, yun nakakatuwa lang kasi mga pulis pala doon, nakita na pala ako doon sa nandun ako nakaupo kasi sa katabi ni Olin, magkatabi kami sa unahan, sa front seat. Nakilala na pala ako ng pulis. Tapos, pagdating doon sa police station, ay nag-uusap na yung magkabilang panig, yung nabangga namin, tsaka si Olin, no, sila doon sa loob. Tapos, nakakatuwa lang mga ka-Sword kasi pinatawag ako doon. Sabi ko, ano ka? Kasi nalaman na nga nung kabanggaan namin, nakalimutan ko sino yung pangalan niya nung may binanggit sa aking pangalan, pero alam ko yung huling sinabi niya, yung Kanoy ba yun? Kanoy, pero shout out ko lang siya. Kung ano yung nakasulat sa lisensya niya. Pero hindi ko babanggitin yung buong pangalan mo, boss, kung sino yung nabangga namin. No? Si Redenor, no, hindi ko lang basahin yung buong pangalan mo kasi hindi yan ang binigay mo sa akin ng pangalan, yung alias yung binigay mo sa akin. So, shout out kay boss Redenor. Subscriber pala sila sa akin. Nung sinabi ng pulis na may vlogger kang kasama no, sabi niya kay Oli, sabi ni Oli, may kasama akong vlogger dyan. Sabi nung nakabanggaan si Reden, sabi na, sino bang kasama yung vlogger? Sabi si Japper Sniper. Sabi, ha? Sabi niya, sa follower ako nun. Ganun. Kaya pinuntahan ako ni Olin. Yun, pumunta ako, masok ako sa police station. Nakakatuwa lang mga ka-Sword kasi may mga nakakulong doon na nakita ako. Kaya dumaan ako ng kulungan bago makarating doon sa may mga rihas na doon. Kilala din ako ng mga nakakulong. Shoutout sa mga nakakulong. Sana makalabas na kayo dyan. Pasok ko sa opisina. Ayun. Nandun na ang kabilang panig. Tapos nag-picture taking na kami doon. No? Tapos pati yung mga pulis. Napakabilis. Ang galing mga ka-Sword. Nagulat ako nung pagpasok ko doon. Shoutout kay shoutout ko lang yung nag-asikaso sa amin. Yung nag-asikaso ng bawat panig. Teka lang mga ka-Sword, hanapin ko lang ito. Shoutout po sa ating mga kapulisan dyan. PSSG. Si Ivan Jever B. Tikyo ba ito? Tikyo siguro. Tikyo. No? Ivan Jever Tikyo. At si PSSG Alvin Cuadro. Yun, sila yung sa investigator yata. Investigators of Padre Garcia Municipal Police Station. Yun. So, PO3. Diba? Yan. Tama ba? PO3, no? Ulitin ko lang po, si PSSG Ivan Jever Tikyo at si PSSG Alvin Cuadro. Sila po yung sa police report. Nakakasunod, ang galing, ang babata pa nila. No, ang babata pa ng mga police. Pero napakagaling nilang mag-asikaso ng mga involved sa mga accident. Walang ka arrogante. Na-experience ko kasi mga kasunod na-involve ko sa aksidente, banggaan. Pagdating sa police station o sa anuman, may mga minsan may, siyempre alam niyo man, mga nag-iimbestiga o sino man yung mga naka-assign, minsan hindi maiwasan talaga na may malalaki ang boss. Alam mo paano kakausapin, siyempre smart, ganun, normal lang siguro yun. Pero doon, ang galing, no, pagpasok ko doon sa police station, okay na sila, nagkaayos na sila, nagkasundo na sa may magbabayad na, no, mabayaran na lang kasi ariglo na kasi yung mga ka-Sword. Kapag ikaso-kaso mo pa talaga, parehas kayong dalawang panig na mabibitin lang kayo, abutin kayo ng taon. So nagkaayos na, nagkasundo na sila sa presyo kasi na-damage talaga yung nabangga namin doon sa ilalim ng part ng sasakyan niya. So, ang laki nung nalaman na ako pala yung kasama ni Olin, subscriber ko pala siya, ni Reden, shout out sa iyo. Binawasan niya yung babayaran namin, binigyan kami discount, ang laki. Oy, shout out kay Reden at sa buong family niya. Na-meet ko yung family niya. So, nag-picture taking lang kami doon. Tapos, pinaliwanag sa amin nung mga pulis nila Sir Cuadro at saka ni Sir Tikyo yung paano yung senaryo, kasalanan namin, no, kasalanan talaga namin, may obligasyon kami doon sa nabangga namin kasi kami ang bumangga. Pero yung nakamotor na bumangga din sa likod namin, hindi namin kasalanan, sila ang
may kasalanan din. So sila ang magbabayad dun sa damage ng aming sa likod namin. Pero nag-usap na kami nila Olen, nila Ria na wag na nating pagbayarin yung kasi kawawa naman. Kasi ako mga kasunod, 3 beses na rin ako na-accident sa motor. Ramdam ko talaga kung gaano kahirap. Hindi na. Sabi, kami na lang bahala doon sa sasakyan. Basta ang importante ay maayos lang yung bumangga sa likod namin. So far naman, bago kami umalis ng Padre Garcia Police Station, ay tumawag yung mga rider na nakabangga sa likod. Nasa ospital sila, tumawag yung babae. At yun, sinabi ng pulis na hindi na sila magbabayad sa amin. Basta magiging okay lang sila. So, sabi naman doon ay minor injury lang naman. Wala naman daw bali, wala naman. So, at least good news yun. So, kahit na kung ano man nangyari sa motor nila, okay lang yun. Ang importante, hindi sila nabalian, walang namatay sa aksidente na yun. Hindi ko na natanong kung sinong pangalan ng mga nakamotor. Pero nung kausap nila si Olin, sabi ko, subscribe kayo sa akin. Pinabigay ko yung aking YouTube channel. Baka mapanood nila to. Shoutout sa inyo. Sana okay lang kayo. Pasensya na kayo sa nangyari. Hindi naman natin sinasadya yung aksidente na yun. Ang importante ay okay na tayo. Sana naging maayos kayo dyan sa ospital. Sana walang malaking damage sa motor ninyo. At ang balita ko ay mag-outing dapat kayo nun. So, baka sakaling makapasyal kayo sa Bukana. Sabi ni Olin Ria, nag-offer siya kung mag-outing kayo ulit. Pwede kayo sa kanyang kubo. May kubo kasi si Olin dito sa Nasugbo sa Bukana. So, yun lang. Nagpapasalamat lang ako mga kasword kasi wala kami naging problema sa police station. Naayos lahat. Ang pag-uusap namin talagang napakagaling ng mga nag-asikaso sa amin doon, mga police. Sir, shout out sa inyo. Mabuhay po kayo. Thank you very much. At ang importante ay walang namatay sa aksidente, no? Yun lang. Hindi naman ganun kabilis ang takbo namin, mabagal lang. Kasi nasa sentro na kami ng Padre Garcia. Yan, salamat sir. Ulitin ko lang yung nag-asikaso amin doon na mga pulis, si Sir Tikyo at saka si Sir Padro. Mabuhay po kayo. Maraming salamat sa pag-asikaso sa amin. Thank you very much. Ang ihabol ko lang, gusto ko sana ipakita ang picture namin ni Sir. May picture kami ng mga pulis nila, Sir. Kaya lang, hindi ko natanong kung okay lang ba, baka bawal no? Kasi hindi ko na lang ipakita ang picture namin. Picture kami doon. Kasi baka bawal lang makikita yung mga pangalan nila. Hindi ko lang alam kasi kung pwede ba o hindi ko nakapagpaalam. Okay na rin yun. Right. Tapos, ngayon naman mga kasaward, dito nga tayo sa main topic natin. Kung bakit hindi ako nagpakasal pa. No? Kasi mga kasaward, siguro alam niyo naman siguro yung kung ano man yung mga nangyayari sa akin noon, mga kalukuhan ko, especially pagdating sa girls. Medyo babaero tayo. Diba yung katulad na MJ, nila Jessery, no? Tapos meron pa akong isang hanapin pagbalik ko ng Mindanao. Di lang. Okay lang problema yun, okay na yun. Nung nagkaroon ako ng problema nga, kasalanan ko naman talaga lahat yun kung bakit nagkahiwa-hiwalay kami nila MJ, nila Jessery, ni She, yung nanay nila. Kasalanan ko lahat yun. Sinabi ko sa sarili ko nun na makahanap man ako ng iba o kung sino man yung tatagal sa akin na karelasyon, ay magpapakasal lang ako kapag naayos ko na sila MJ at saka Jessery. Kasi di ba ilang years ko silang napabayaan. Tapos ito ngayon, itong time na yun na naging okay na ako sa kanila, okay na kami, na ibibigay ko na yung nakakabawi na ako, no? Kayang-kaya ko naman sila ng pag-aralin, no? Magiging okay na to lahat. Okay na. Sinabi ko hanggat hindi ko naayos yung buhay ng mga anak ko. Si MJ, pinaka-main doon, si MJ at saka si Jessery. Hanggat hindi ko naayos, hindi ako magpapakasal. No? Kasi ayaw kong isettle yung buhay ko. Kasama si Mrs. Sniper na magulo pa yung mga ibang mga sinabitan ko noon. So, hindi pa rin magiging komportable ang utak ko. So, marami pa rin akong isipin. Ngayon, naayos na. Okay naman kay tanggap ni Mrs. Sniper lahat Napaka-supportive niya sa akin pagdating nila MJ at saka ni Jessery. Mami nga ang tawag ni MJ at saka ni Jessery sa kay Ann. Mami, nag-text sa akin. Kumusta si Mami? Lalaki ba yung anak? Ganun, tuwan-tuwa pa kasi MJ dahil may kakampi na daw siya. So, okay na sila mga kasaward. Kaya, ito na. Yan, nag-decide na ako kasi naayos ko na si MJ. Wala na akong problema sa kanila, sa pamilya nila. Magkaibigan kami ni She. Wala kaming naging problema talaga.
no? Naayos ko lahat. So, makakahinga na ako ng maluwag. No, matagal na ako nakahinga ng maluwag kasi naayos ko na. Kaya, yun, nag-decide na ako na magpakasal na kami ni Ann. At salamat kay Ann dahil napaka maintindihin, napaka supportive niya, no. Sobrang laking pasalamat ko sa kanya dahil iniintindi niya ako. So, deserve namin magpakasal, deserve niyang gustong-gusto ko nang makita sa ID or sa papel na isulat niya yung Mary Ann Agravante, mga kasunod, may gagamit na apelyido ko. Di ba? Napakasarap siguro sa pakiramdam nun. Kaya, mag-antay-antay lang po kayo. Inaayos ko, nilalakad ko yung alam ko yung mga seminar po yun, yung kasal namin ni Mrs. Sniper. Excited ako. So, yun po ang pinaka malupit na dahilan, no? Ng bakit maraming nagtatanong kasi, no, nga, bakit hindi pa kayo magpakasal? Ang tagal-tagal yun na. Kaya, so, hindi kasi alam ng mga viewers na meron akong nasirang pamilya na hindi ko pwedeng isettle ko yung buhay ko through kasal kami na hindi ko pa sila naayos. Magiging magulo pa rin ang lahat. So, ngayon okay na. Wala na akong ibang iniisip. For good na tayo. Kaya siguro yun ang abangan nyo lang. I-broadcast ko pa rin naman yun. I-vlog ko kung kasal namin, lahat ng paghahanda siguro. Ipapaalam ko sa inyo. Dahil malaking part kayo, yung mga viewers ko. Hindi ko maayos lahat kung wala akong mga viewers. So, wala, kailangan ko na lang tanggapin talaga na lahat ng mga nangyayari sa buhay ko ngayon, kung ano man yung narating ko, kung ano man yung mangyayari pa, kailangan malaman nyo talaga lahat ng mga ginagawa ko kasi raw vlog, kumikita ako, sumasahod ako dahil sa inyo. Kaya dapat lang malaman niyo yung mga ginagawa ko. Wag na lang yung pag yajakul ko. Yun! So, inuulit ko mga ka-Soward, maraming salamat at dun sa lahat naman naging parte ng setup namin para sa proposal ko. Maraming salamat kay Olin Ria, sa mag-asawang si Olin at saka si Ria. Maraming salamat dahil sila talaga ang nagpursige sa akin nun. Na nagawa tayo nun, lalo na si Ria, siya talagang utak dyan na pakasal kayo agad, wag ka muna, mag-propose ka muna, engagement ring, lahat. Si Ria nagplano. So, i-explain ko lang kung baka magtaka kayo bakit dun sa vlog, bakit nung pumunta na kami kay Olin, kay Ria, biglang diretso kami ng restaurant kasi nga, doon pagdating namin kay Ria, dapat titirahin na sana namin ng proposal. Kaya lang, hindi pa dumating yung iba eh. So, kulang pa yung mga audience. Kaya, gumawa ako ng paraan. Sinad ko si Olin, sabi ko, pre, punta muna kami Dalampasigan, kakain muna kami doon. Tapos, umpisahan nyo ng mag-live dito. Lahat ng mga activities sa iba dito sa site. Mag-live kayo sa YouTube para pag napanood niya, hindi siya magdududa ng kung ano-ano. Kasi, di ba, baka mahalata ni Miss Sniper eh, kasi mag-iisip talaga yun na imposibleng wala akong surprise sa kanya eh. Eh, ang sinabi ko, kakain tayo sa Dalampasigan, sa restaurant, para malapit na ang alas 12, matapos ang Valentine's Day. Iisipin niya, wala talaga akong planong bigyan sa bulaklak or kung ano mang magpapaligaya sa kanya, magpapasaya sa Valentine's Day. Maliban doon sa sinabi ko, nakakain kami sa labas. Yun lang, kaya successful. Kaya nung pagbalik namin, doon na, yun napanood nyo sa video, sa vlog ko. Yun, salamat ulit kay Olin Ria. Pati sa mga pagkain, no, sila naghanda nun. Grabe, yung biyahe ninyo para lang maayos yun, set up. Salamat kay Mika. No, hirap na hirap ako kung paano ako kukuha ng pera. No, para lang para kasi Miss, kasi ang may hawak ng pera namin. Alam niya yung mga takbo ng pera sa bangko, kung nabawasan ba o hindi. Siyempre, hirap na hirap ako kung paano ko babawasan yun na hindi niya mahalata. So, salamat kay Mika dahil meron akong clothing. Salamat sa lahat ng bumili ng clothing ko. So, doon ako kumuha ng budget, no, para doon sa proposal na yun. Kaya hindi nahalata. No, tapos, salamat kay Kabangyaw. Si Kabangyaw ang pag-aron-gano, biglang nawawala sa bahay. Yung pala, siya yung nag-aasikaso doon kung ano pa mga ginagawa, pati yung sukat ng singsing. No, tinanong pa niya si April, kapatid ni Ann. Kaya maraming naging part, no, si Jokes. Salamat din, nakahanda na rin doon. Nag-aabang, naging cameraman ko. Gabi lang kasi yun, no? Hindi na masyadong malinaw. Pero at least, ang importante, successful yung aming proposal na hindi man lang nagduda si Mrs. Sniper. Yun!
So yun lang. Wala lang, dinugtong ko lang dito kasi gusto ko lang malaman ninyo. At pati na rin yung sa aksidente, gusto ko talagang pasalamatan, gusto magbigay ng hugay dun sa mga kapulisan. Napakagaling nilang mag-handle ng kasong ganun. Yung mga na-involve sa aksidente, hindi sila matatakot kasi yung approach nila napakagaling, napakaganda. Sobra, grabe. Kung pwede lang sana mag-vlog, hindi ako nakapag-vlog eh. Ang alam ko kasi baka bawal mag-vlog sa mga ganyang sitwasyon kasi 'di ba dapat may kaso kasi hindi mo alam kung anong sabihin mo, anong nangyari, no. Hindi ko alam kaya hindi na ako nagtanong kung pwede ba mag-vlog. Kaya okay lang 'yun. Napakagalang nila, napakaganda. Sana lahat ng mga pulis ganoon mag-handle ng mga ano no, ng mga kaso yung mga na-involve sa mga aksidente kasi kawawa naman yung mga nabangga or nakabangga, 'di ba? Ma-stress sila tapos hindi pa sila hindi pa maganda yung approach sa kanila nung mag-iimbestiga sa kanila, lalong mawawala ng ano yun, hindi makapag-isip na maayos. Kaya kami nagiging ano kami nung sa aksidente, nagiging komportable kami, patawa-tawa lang kami kasi maayos yung pakikitungo ng mga pulis sa amin. So pati yung in-explain sa amin ganito, self defensive driving, ganyan, kaya kasalanan niyo talaga. So wala ka talagang hindi ko kasalanan, hindi ka makapagsalita ng ganun. Nung kinausap kami ni Sir Tikyo na ganito kasi yan, bla bla bla. So, kasalanan nyo. Wala kayong magawa. Kasalanan namin, na-explain talaga ng maayos eh. Kasalanan namin. Dahil kami ang bumangga. Ulitin ko po, yung nasa likod namin, yung mga nakamotor, no? Sana okay na kayo dyan. Sana magkapag-comment kayo dito kung sino man kayo. No? Okay na rin kami sa kanila. So, nag-iwan naman kami ng number doon. Baka pwede kayong makapasyal sa Nusugbo. Kung may mga kasamahan kayo, baka may kayong club, riders club, pwede kayo bumisita dito. May kubo kami dyan na i-offer. Si Olin Ria, pwede kayo dun sa kanilang kubo daw. Para magkaibigan naman tayo sa halip ng kahit doon tayo nag-meet sa aksidente. Hanggang dito na lang mga kasword. Maraming salamat at abangan nyo ang journey naming mag-asawa hanggang sa kasalan mga kasword. Mabuhay kayo. Shout out sa Padre Garcia Police Station.